Alright, welcome back dito sa ating Revit 2026 Chapter 8. At dito sa Chapter 8, i-discuss ko yung components, stairs and railings, ramps, and curtain walls. At simulan na natin. Naka-open na nga pala yung aking Chapter 7 at isa-save as ko to ng Chapter 8. So, punta ako dito sa File, Save As, Project, and then itatype ko yung file name na Chapter 8, Revit 2026, and then click Save. So, pwede nyo ding i-check yung options to make sure na yung number of backups ninyo ay maximum of 3 lang or minimum of 1. Then click OK and then click Save. Now, bago ko simulan sa Chapter 8, Components, meron nga pala akong mga ginawang addition at saka modification off screen. Una, dito sa ground floor. So, hinide ko muna yung link natin na CAD drawing or CAD file, and then dinagdagan ko na yung mga rooms natin. Before kasi dining at saka kitchen lang yung na-i-add natin, so dinagdagan ko na ng ibang rooms gaya ng nakikita nyo sa screen. Tapos ang gagawin natin dyan is pwede nating i-hide temporarily kung nakakasagabal dun sa gagawin nating mga components. So i-click nyo lang yung room or yung kahit yung text, and then right click, hide in view category. So yun. At mamaya i-unhide na lang natin, or kayo na bahala mag-unhide kung kailan kailangan yung mga room tags na yun. And then pati dito sa second floor, ganun din. Select natin yung room tag and then right click, hide in view category. So yun. And then sa ground floor, ceiling. So nag-modify ako dito ng profile ng ceiling natin. Ayan, tulad ng nakikita nyo sa screen. Pwede nyong i-post yung video para nang sa ganon masundan nyo yung pinaka-profile nya. So pagka select ko niyan, I'll click edit boundary, at yan na yung mga nabago. Ito, especially dito sa stairwell. Yan. Diyan lang naman ako nagbago ng mga lines natin. Okay, and then pagka na-click na ninyo or nabago na ninyo, just click the check button and yun na. Tapos, dun sa 3D view, nag-add ako ng stair. Ito. So, mamaya, ipapakita ko kung yung gagawin nating stair, kung paano magiging appearance, as well as the railings. So, gumawa ako ng section box. Ito, naka-check. Section box. At, kinat ko yung section box hanggang dito sa portion na paglalagyan natin ng stair. So, yun lang yung ginawa ko off-screen. At gumawa din ako ng mga custom families tulad ng mga makikita nyo mamaya. So, umpisahan natin dito sa adding of components. So, i-click ko tong ground floor plan. And then, I'll click the close inactive views para ma-close lahat nung hindi natin kailangan na view sa ngayon. Ground floor plan muna, and then let's add some components. Yung mga components pala na i-add natin, meron akong ginawang listahan para dire-diretso tayo ng discussion. So, unahin natin dito sa Architecture tab. Dito tayo sa Architecture tab, and then click natin yung component. And then dito sa type selector,
pwede nating hanapin yung mga components na i-add natin, like yung chair na ipe-place natin dun sa family room natin. Now, if in the event na hindi natin makita yung chair, pwede tayong mag-click ng load family. At gaya na nabanggit ko kanina, meron na akong list na sinulat para dire-diretso tayo ng pag-a-add ng mga components. So, unahin natin dun sa US English Library. So, dito tayo sa unahin natin dito sa may furniture or furniture system. Ito, dalawang folder yung pupuntahan natin. So, furniture, and then unahin natin sa seating, and then hanapin natin yung metric chair Corbu, and then click open. So, ayun yung chair na ipupwesto natin dito sa family area or family room. Now, if you want to change the orientation, just press spacebar. Ayan. And then, pwede na kayong mag-click ng location. So, ayan yung isa. Spacebar, spacebar, then spacebar. Ito yung pangalawa. So, ayan. Pwede nyo naman i-modify yung location later on kung may mga idadagdag pa kayo na hindi kakasya. So, I'll click modify and then magdagdag pa tayo ng another component like coffee table. So, click nyo tong component and then type selector. Check nyo kung may coffee table. If wala, load family. Then from seating, punta tayo dito sa tables. And then pakihanap yung metric coffee table. Yan. Click open. Tapos, check ninyo kung meron siyang mga types. So, yung coffee table natin, we have 3 types. Yung 610 by 610, 787 by 711, at saka 915 by 1830. So, piliin muna natin yung 610 by 610. And then, tsaka natin ipwesto dito sa bandang gitna ng dalawang chair. So, click. And then, load family ulit tayo. Alam nating kung alam nyo sa sarili nyo na hindi pa kayo nakapag-load ng mga gagamitin nyo, so, load family ulit. And then, up tayo ng isang folder. Balik tayo sa seating. Mag-add naman tayo ng sofa. So, etong metric sofa Corbu. Click open. Tapos, lagay natin dito. Press spacebar to flip or to change the orientation. So, click. Yan. So far, okay na tong sa family area natin. Kung gusto nyo dagdagan, it's up to you. And then, I'll click modify. Tapos, sundan natin ng another component. Halimbawa, baka meron ditong toilet, water closet. So, wala. Click load family. And then, up tayo ng mga few folders. Tapos, dito sa plumbing. Yan, plumbing. Architectural. Fixtures. Tapos, water closets. And then, paki-select yung metric toilet domestic 3D. Ito. And then, click open. Now, paglalagyan natin yung mga toilet and bath natin. So, we have, I think, 3 toilet and baths dito. Kaya, ito, i-add na natin yung isa dito. 1. Tapos, 2. Pwede nyo i-modify later on yung kanyang orientation or yung position. Tapos, 3. Yan. And then, dun sa
Second floor, meron din. Pero mamaya na tayo maglalagay ng components dun sa second floor. And then, load family. Pakihanap yung lababo naman or sink. So, up tayo ng few folders or one folder, sinks, ito. And then, pakiselect yung metric sink vanity round. Ito, metric sink vanity round. Click open. Tapos, maglagay tayo ng sink dito. Press space bar para i-change yung orientation. So, dito din. At saka dito. Okay, so nakapaglagay na tayo ng sink. And then load family, tuloy-tuloy na natin. We have dining table. So up tayo ng few folders hanggang sa makabalik tayo sa furniture or furniture system. So tingnan natin sa furniture and then tables. So dining table, round with chairs. Ayan, pakiselect. And then click open. So ipapan ko lang dito and then zoom in ko. Now, if you want, meron tayong 3 types of dining table with chairs. We have 915 diameter, 1525 diameter, at saka 2134 diameter. So, select natin yung 1525 para magkaroon lang tayo ng 6 na chairs dun sa ating dining table. So, pwede na natin i-click dito para ma-place yung ating dining table with chairs. And then, mag-insert or mag-add tayo ng kitchenette medium. Hanapin natin yung kitchenette medium sa ating mga folders dito. We have furniture system. Try natin. Furniture system. Tapos, mukhang wala dito. Try natin sa furniture. Electrical appliances. Try natin. Electrical, architectural, electrical power. So, wala. So, ito minsan yung struggle pag nakakalimutan natin kung saang folder hahanapin yung mga components natin. So, okay lang yun at nangyayari talaga yun. So, dito tayo sa furniture system. Subukan ko hanapin dito hardware and supports. Storage. Work surfaces. Dito sa ito. Nakita ko rin sa specialty equipment. Okay. So, buti na lang. So, itong metric kitchenette medium, paki-click. At meron na yung, kung mapapansin nyo, meron na yung ref, meron na yung gas range, at meron ng lababo. So, click open. At i-position natin yan dito sa ating kitchen. Pwede nyong i-modify later on yung kanyang location. So, click muna natin temporarily. And then, let's add another component. Para sa ating mga bedroom, we have metric table nightstand. So, load family. Punta tayo sa furniture.
table nightstand, ito. Click open. At mag-add tayo ng table somewhere dito sa ating bedroom 1. Siguro dito banda. Yan yung ating table. Tapos mag-add tayo ng bed. So dito tayo sa beds folder. Let's have bed standard. Ito, bed standard. Click open. Tapos ang size niya is 1372 by 1905. Ito, double. So press spacebar to flip. Siguro dito natin lagay. Yan. And then so far yun muna para ma-determine lang natin kung ano yung mga kakasyang components or appliances at saka furniture. So kung may mga gusto pa kayong idagdag, go ahead and load some components. Tapos isunod natin yung small kitchenette. So load family. Up tayo ng few folders. Alam na kung saan hahanapin. We have specialty equipment, domestic, small kitchenette, open. Tapos i-add natin dito. Click. And then so later na natin i-move, ano? Ayan. At mag-add tayo ng dryer at saka washer dito sa ating laundry area dito. So load family, hanap tayo ng dryer at saka washer. Dito tayo sa tingnan natin dun sa baka nasa specialty equipment din yon. So try natin. Domestic, mid-range, ito. So we have the dryer at saka try natin mag-insert ng washer top load 750 millimeters. So washer, hold control. Ayan, kung gusto nyong kung na-determine na ninyo kung ano yung mga i-add ninyo, pwede kayong mag multiple select. So hold nyo lang yung control and then click the desired family or component. So click open. So itong dryer ilalagay ko dito. Ito banda. Tapos type selector yung aking washer. Parang iba yata yung na-click ko, dishwasher. Washer top load. Eto, sa dulo pala, sorry. So, washer top load. Tatabi ko lang siya dito. Ayan. Okay. And then, I'll click modify. May isa pa pala, bago ko i-click yung modify, I'll click load family, and then dito sa garage natin mag-a-add tayo ng syempre kotse or yung kung ano yung gusto nyong 4 wheels na iparada nyo dyan, at pupunta tayo dito sa entourage folder. So meron tayong metric RPC Beetle. Pwedeng mag-download kayo ng gusto nyong ilagay dun sa inyong garage. But for the meantime, I'll click the RPC Beetle and then click open. So ito na. So ilalagay ko siya dito. At saka siguro isa pa, no? Kasya pa yung isa. So most likely ganyan. Ayan.
Okay? And then, I'll click modify. At okay na yung so far. Hindi siya kompleto pero alam ko na grasp ninyo yung idea ng pag-a-add ng mga components. So kung meron pa kayong mga maidadagdag, feel free to add or insert components or families dun sa inyong floor plan. Now, let's proceed to second floor. Ayan, second floor. So, dito sa second floor, ang i-add nyo lang naman dito ay bed, table nightstand, water closet, vanity sink, at etong bathtub. So, unahin ko na yung bathtub. So, I'll click component, load family, tapos, up ako ng view or isang folder, tapos dun sa furniture, plumbing pala, sorry. Plumbing, architectural, fixtures, yan, bathtubs. So, yung ating bathtub is, piliin natin tong M-Tub Rectangular 3D. Ito. Click open. Tapos, ipwesto natin dito. So, I think ito yung isang toilet and bath natin. Ayan. So, yan yung bathtub. And then the rest, na-load naman na natin. Kaya, iselect na lang natin dito sa type selector. So, halimbawa, yung bedroom or standard bed natin, we have double 1372 by 1905. So, pwede tayong mag-place ng bed dito. At saka dito sa kabila. Just press spacebar to flip. Ayan. Tapos, halimbawa, maglalagay tayo ng table, nightstand. Click nyo yung type selector and then ito, table nightstand 610 by 610, or if you want, you can choose the smaller one. Ayan. So, click natin dito. Pwede natin ilagay dito. Tsaka dito. So, ayun. So, hindi ko na tatapusin tong sa second floor, kaya nabahalang mag-complete. Siguro gagawin ko na lang to off-screen para nang sa ganon ay marami tayong ma-discuss in shortest possible time. At ang susunod natin ay stairs. So, I'll close the second floor. Tapos, dito ako sa ground floor, mag-a-add ng stairs. Now, to give you an idea dun sa pag-a-add ng stairs, bago ko ilagay yung stairs dito sa project natin, maglalagay ako ng stairs na freestanding muna. So, i-open ko yung aking default 3D view. Ayan, dito ako maglalagay ng stair, freestanding. Tapos, I'll type WT para sa tile views. And then ZA para sa zoom all to fit. Pwede ko palang pagpalitin. Teka lang. Punta ako dito sa view tab, tab views, TW. I-highlight ko tong ground floor, then tile views para mapunta siya dito sa kaliwa. Okay. So, dito tayo mag-add somewhere dito sa baba. Dito. Then, activate natin to. Dito ako lalagay ng freestanding na stairs. Ang gagamitin natin ay yung mga default lang. So, papakita ko lang kung paano mag-add ng stairs. Ang gagawin nating una is, punta tayo dito sa architecture tab, and then click stair. Tapos, nasa 3D view nga pala tayo. So, pagka nandiyan kayo, pwede kayong
mamili kung saan kayo komportable maglagay ng stair, pero in my experience, mas komportable sa plan view. So, isaselect ko tong floor plan, ground floor, then open view. So, malilipat lang tayo dito. At makikita nyo, dun sa ribbon natin, meron na tayong presence ng check mark at saka red X mark. Ibig sabihin, nasa sketch mode na tayo. So, ang default natin is, tingnan natin dito sa modify, create stair. We have the run. Tapos, we have the straight. So, yan muna yung ating i-discuss sa video na to. Pero, pwede kayong gumamit ng spiral stair. Ito. Yung dalawang klase ng spiral. Merong L-shape, merong U-shape, at saka create sketch. Ayan. Custom stair. Ngayon, yung options bar natin, meron tayong location line, parang sa wall to eh. So, kung maalala nyo sa wall, meron tayong right, left, finish face exterior, finish face interior, core face, etc. So, ganito din sa stair. Pagka kinlik nyo yan, pwede kayo mag-select ng location lines base sa pangangailangan ninyo or preference. So, let's leave the location line to default, run right, and then offset, wala muna. Actual width or actual run width is 1000 millimeters. Tapos, yung automatic landing ay naka-check by default. Tapos, dito, nakagawa nga rin pala ako ng custom assembled chair. Itong nakikita nyo naka all caps. So, ito yung pinanggalingan yan. Ayan, 190 mm maximum riser at saka 250 mm thread. So, yan yung gagamitin natin. So, magkiklik lang ako dito. Let's say, from left to right. So, from left to right. Tapos, since pagka diniretso ko yan, unahin ko nang idiretso. Ayan. Pagka nababasa nyo yung nasa malapit sa cursor or yung parang tooltip, we have 16 risers created and 0 remaining. So, subukan nating i-click. Ayan. At makikita nyo dito sa kanan, ito. Yan na yung stair na na-create natin. So, isang straight lang yan. So, yun yung mangyayari kapag ginamit natin yung lahat ng available na steps, yung 1 to 16. Makikita nyo yung steps dito sa properties palette. Ayun. Desired number of steps, 16. Tapos, yung actual riser height is 187.5. So, hindi nyo mamomodify yan. Pero, yung desired number of steps, mamomodify nyo. So, pwede nyo dagdagan. Halimbawa, pag ginawa natin 17 yan, tama. Mapapansin nyo, mababago yung actual riser height kasi nakadepende yun sa pag-compute natin ng riser height, which is yung distance from floor to floor divided by the number of steps. Ito yun. Kaya hindi nyo mamamodify ito, pero yung number of steps po pwede. So, kung 16, ayan, naging back to 187.5. Tapos, yung actual thread depth, ayan, pwede nyo ring i-modify yan. Basta na i-click nyo, pwede nyo i-modify. Okay. So, another technique dito sa paggawa ng stair ay yung pag-create ng landing. So, gawa ulit tayo ng iba. At, click natin tong run. Tapos, naka-straight pa rin tayo. Yung automatic landing. At, pwede kayong mag-try ng ibang family dito sa type selector or type. Pwede kayong mamili. Pero, I'll stick with the 190 mm maximum riser at saka 250 mm thread. So, mag-click ako dito. Somewhere dito sa kaliwa. Click. Tapos, pagka
nabasa ko na yung 4 risers created, magkiklik na ako. Ayan. Tapos, sometimes may magdi-display na warning. Click natin yung close. Tapos, subukan siguro nating i-delete yung nauna. So, i-delete natin tong nauna. Delete. Tapos, ulitin natin yung paggawa ng may landing. So, click yung run and then ito. Tapos, 4 risers created. Click. Ayan. Tapos, mag-move lang kayo dito somewhere sa kanan and then pwede kayo mag-click. Ito. Ayan. Pwede kayo mag-click. At mapapansin nyo, yung pwede nyong lagyan ng 6 risers siguro. Ayan. 6 risers created. Click ulit. At tingnan nyo dun sa kanan, nakapag-create na siya ng landing automatically. So, ang nangyari is, si Revit, in-anticipate niya yung placement ng landing depende doon sa pag-click natin ng mga steps. At, yun yung ginagawa nitong automatic landing na naka-check. So, tapusin natin. Pwede kayo mag-click dito, banda rito sa baba or sa taas. Si Revit na bahala mag-create ng landing doon. So, pagka-click nyo doon, yan. Medyo, yan. So, click. So, ayun yung nangyari sa landing. Si Revit yung bahala sa pag-create ng landing. Okay. So, yan yung automatic landing. Pwede bang mag-create ng, halimbawa, medyo naka-angulo yung landing natin. Subukan natin. So, delete natin to. Delete. Mag-create tayo ng another stair. So, 1. Tapos mag-create tayo banda rito. Click. O, ayan. Halimbawa, ayan. So, click natin. Tapos, click tayo dito. So, ayan. Medyo naka-angulo yung ating landing. So, kung halimbawa, titingnan natin dito sa 3D view. So, ayan yung appearance niya. So, ayan yung ating output ng hagdan. Ngayon, kung i-accept natin yan, meron na siyang automatic railing. At ang nagko-control doon, ito. Yung railing dito sa may ribbon. So, pagka kinlik nyo tong railing, pwede kayo mamili between default at saka yung mga available na types dyan. Or pwedeng none. Ayan. Pwedeng walang railing. So, kung tatry natin yung default, tapos yung positioning is either sa threads or sa stringer, by default, sa threads yan nakalagay. So, click OK. Pagka kinlik ko tong check mark, so meron na kayong stairs at the same time, meron ng mga railings dyan. Ayan. Now, it's up to you kung gusto nyong tanggalin yung railing, pwedeng iselect yon at pwede ding pindutin yung delete. Ayan. Tapos, select nyo, pindutin yung delete kung gusto nyo na hagdan na walang railing. So, maraming possibility dito sa paggawa ng stairs. It's either may railing o wala, or may landing o wala, yung mga ganun. Okay, so subukan naman nating maglagay ng talagang stair dito sa ating project. Ito. So, I'll just select the stair, yung hindi natin kailangan, and then press delete. Tapos, i-close ko tong 3D at i-open ko yung aking stair. Ito. At dyan natin makikita yung ilalagay nating stair. And one more thing nga pala, ginawa ko dun sa off-screen modification, etong mga walls na to, yung mga distances niyan. So, i-modify ninyo base dun sa makikita nyo sa screen. So, halimbawa, itong
wall na to. So, ayan yung mga distances niya. Pwede nyong i-pose and pwede nyong kopyahin yung mga distances. So, ayan yung para sa wall na yan. Tapos, i-click ko na tong pangalawa. Ayan naman yung para sa pangalawa nating wall. So, pwede nyong i-pose and then pwede nyong kopyahin yung mga temporary dimensions. At sa pangatlo, ito, yan naman yung distances niya. So, kung napansin nyo, 900 lang yung kanyang lapad. So, okay yun. Talagang for the purpose of discussion natin, hindi natin pinagparehas. Okay, paki-pose and then pakigaya yung temporary dimensions. And then, last wall, ito. So, ayan yung distance ng wall natin dito sa ground floor. I-adjust din natin yan or parehas din yan dun sa second floor natin. Okay? So, i-check natin mamaya. Okay, pwede na ako mag-add ng stair dito. So, ang gagawin ko is, i-click ko yung stair. And then, etong 190 mm maximum riser, 250 thread, i-click ko yung edit type. At mag-e-end up ako dito sa ginawa kong stair. Tapos, pwede nyo ilagay yung material kung concrete, kung wood, or steel. Kayo na bahala. So, edit type para makuha nyo yung mga properties niya. Ayan, pwede nyong i-pose and then kopyahin nyo. Maximum riser height is 180. Minimum thread depth is 275. Minimum run width is 900. And dun sa construction, run type is, parang hindi ko yata binago to, yung mga nandito. Under construction section. Sa supports, dito ako nag-modify. Tinanggal ko yung right support at saka yung left support. Tapos, naglagay ako ng middle support na merong type na carriage 50 mm width at saka dalawa. So, as far as I'm concerned, yan yung mga binago ko dito sa type properties. So, pwede nyong i-post and then kopyahin nyo yung mga properties natin or parameters. So, duplicate nyo wag nyong i-modify yung wag nyo i-modify yan. So, just duplicate and then mag-a-arrive kayo dito sa file name na nakikita nyo. Or type name na nakikita nyo. Ayan. So, click OK. Tapos, dito sa options bar, wag kakalimutan, dito ko balak mag-click ng mga points. Ito. Kasi defined to So, kung kung tayo, papanik tayo ng hagdan, ito yung right side natin. Ito. Ayan, di ba? Kung papanik tayo ng hagdan. Kaya yung location line ko, gagawin ko siyang run right. Ito. Baka hindi naka-run right yung location line niyo, pakibago na. Tapos yung offset, wala kayong babaguhin dito sa offset, pati yung actual run width, automatic landing, iwanan natin naka-check yon. Tapos, dito sa properties, pwedeng magbago ng mga properties dyan if necessary. Tapos, pwede na ako mag-click dito. So, click the endpoint. Tapos, click nyo yung pangalawang point dito. Tapos, kung saan kayo nag-end, doon din kayo mag-click ng panibago. So, endpoint, click. And then, endpoint naman dito, click. Ayun, nag-create siya ng landing dito. Tapos, mag-click ako dito. And then, uubusin ko na yung risers ko. So, i-click ko banda rito. Ayan. So, we have 17 risers or steps. Ayan. And, pwede na akong click ng finish edit mode. Pero, check natin kung
may habol pa natin yung railing. Parang medyo na late nang i-modify yung railing. Pero okay lang naman kasi tatanggalin ko din yun kung hindi naman mag-take effect. So yung railing, isa-set ko sa none at click OK. So kung none, wala tayong makikitang railing dyan. Pero pwede siguro lagyan natin kahit papano at magdi-discuss ako ng railing. So piliin natin tong 900mm pipe. Ayan, 900mm pipe. So dun sa positioning is threads, click OK. And then click finish edit mode. So ayan, nag-take effect naman. So mas okay kung ganun. Ayan, nakita nyo yung nagawa nating hagdan. So punta lang ako dito sa may 3D view ng stair. I-orbit ko lang. Ayan, so yun yung nagawa nating hagdan hanggang dito. Ngayon kung gusto niyo makita yung kabuuan nito, pwede niyo gamitin tong mga grip control. So hanggang dyan siguro. Ayan. Ayan. Then rotate ko lang. Ngayon punta na tayo sa railing. Kasi baka gusto ninyo yung pinaka hawakan lang yung matira dito. So paano nyo i-modify yon? So meron tayong dalawang klase ng modification na gagawin. Yung isa naka-embed sa wall at yung isa naman naka-return dun sa tinatawag nating post. So itong banda rito, itong i-highlight ko, yan yung gagawin natin na post extension. At yung dito sa kaliwa, ito yung wall extension. Okay. So umpisahan natin dito sa post. I-select natin to, yung isa na nasa bandang kanan. Pwede din naman dito sa floor plan mag-select. Yan, kung nahirapan kayo dun sa 3D view. So select nyo sa floor plan at masiselect din yan dito sa 3D view. Yan. Tapos dito sa type properties nakalagay railing 900mm pipe. Click edit type at wag kalimutang i-duplicate. So papangalanan ko tong post extension. Ayan, para maiksi na lang. So all caps, gaya nung sabi ko, pag duplicate or customize, naka all caps ako. So click OK. Ngayon, umpisa natin dito sa rail structure non-continuous. So, click nyo yung edit. At pakitandaan yung mga nakalagay na value dyan para kung gusto nyo maglagay ng rail or railings, mare-recall nyo yung mga default values. Kasi buburahin ko ito lahat. Ayan. So, click ko yung rail 4, delete, 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 tsaka delete. Ngayon, ano yung magiging effect niyan dun sa railing natin? So, tingnan natin. Click natin yung apply dito. Click OK. Tapos, click natin yung apply. And then, OK. So, yun, nawala. Napansin nyo? Nawala yung mga rail dito na vertical sa bawat step. So, ganyan. Medyo malinis ng tingnan, ano? Tuloy natin. So, click edit type. Sa post extension tayo, make sure tama yung type na nakaselect dito. Tapos dito sa baluster placement, meron lang tayong isa-set sa none. Etong number 2 dito sa main pattern, under baluster family column, paki-set sa none. Ayan. And then tingnan natin kung ano yung mababago dito. So click apply. Tingnan natin dito sa may bandang kanan, click apply. And then, click OK. Tapos, apply ulit. Ayun, nawala yung isang vertical dito. Diba? So, click OK. Or, nakita natin ano. Balik tayo sa baluster placement. Dito naman sa posts. Ayan, yung corner post. Ito yung isa-set natin sa none. Ayan. Set natin sa none. At bago ko i-click pala yung OK, pwede natin i-cancel muna. Papakita ko pala muna. So, click OK. Nawala na yung isa dito, di ba? So,
Pakita ko lang na ganyan. Ayan. So, meron tayo nakita na post dito sa mga sulok. Ayan, corner. Ayun, isa pang sulok. Baka meron pa dito sa taas. Wala na, dalawa lang. So, yung dalawang corner post na to, tingnan natin kung mawawala. Using baluster placement modification. Ito. Set natin sa none. And then, click apply. Click OK. And then, bago ko i-click yung apply, tingnan nyo dito. Click apply. So, yun, nawala. Tama. Ayan. Then, balik ako dito sa, click ko muna yung OK. Balik ako dito sa baba. Ayan. So, ang gusto kong makita ninyo dito sa may beginning or start natin, magkakaroon tayo ng extension dito. Ayan. Yung parang hawakan. Kasi may mga pumapanik ng hagdan na hindi naman kalakasan, di ba? So, kailangan nila ng gabay. So, hahawak sila doon. At paano natin lalagyan ng extension yan? So, click natin yung edit type. At punta natin dito sa top rail. Ito, top rail. So, dun sa may use top rail, make sure naka-check. And then, yung height is 900 millimeters or pwede nyong baguhin yung value. Dito ngayon tayo sa type, which is circular 40 mm. So, click nyo yung circular 40 mm, tapos may makikita kayong ellipsis button, paki-click. At ang unang-una nyong gagawin is duplicate. Ayan, and then type. Kung ano yung tinype natin na suffix kanina, we have post extension. Then, click OK. Ngayon dito sa may type properties ng top rail type, punta tayo dito sa may extension beginning bottom. Ito kasi 'yon, yung part ng hagdan. Beginning or bottom. So, yung extension style, ang sabi ko kanina is post extension. So, i-select natin yung post. Pero pwede kayong mag-select ng wall, floor, or post. Ayan. And then yung length, lagyan natin ng length. Let's say, kung ano yung haba nung isang step natin, or yung lapad. Let's say, 275. Pwede kayong maglagay ng any value. And then, click natin yung apply. And then, click OK. Tapos, tingnan nyo click natin yung apply. Ayun. So, meron na siyang extension. Then, pwede nyo pang habaan yan. Kung naiiksian kayo. So, papakita ko kung paano. So, click nyo ulit itong circular 40 mm post extension. Pag hanggang sa makita nyo yung ellipsis button. And then, dun sa plus thread depth, i-check nyo. And then, click apply. O, yun. Bumaba siya, Napansin nyo? So, kung ayaw nyo ng ganyan at medyo makakasagabal na dun sa mga naglalakad, i-uncheck nyo na lang and then click apply. Ayan. Then, click OK. And then, sa pang OK. So, yan na yung para sa ating railing na post extension. So, gawan natin yung bandang kaliwa ng tulad nito. Pero naka wall extension naman. So, anong ibig sabihin? Nakakabit. Alam ko, familiar kayo dun sa mga wall extension na railing. Nakakita na kayo nun. And then, i-orbit ko ng bahagya. Tapos, papakita ko lang yung wall. Pakita ko lang ng konti yung wall. Ayan, nakita na pala. So, dito, ito yon. So, nakita ng bahagya yung wall. Ayan. Yung wall natin, hindi siya enough para magkaroon ng extension kasi ito yung railing natin. Ayan. Tapos, ito lang yung wall natin. Ngayon, i-modify ko to. I-drag ko at i-extend ko ng ayan, hanggang dun sa nakikita nyo sa screen na length. Then, i-click ko na. Tapos, meron lang siyang warning at ignorable naman. So, i-ignore ko muna sa ngayon para
mai-discuss ko yung wall extension dito. Ayan, ipakita natin dito. So, kung gusto nyo ng similar dun sa bandang kanan, na walang mga post, walang mga railing or balusters, gawin natin dito sa may bandang kaliwa. Para parehas naman, uniform. So, i-select natin to. Edit type. Duplicate. And then, type nyo yung wall extension. Press enter or click OK. Tapos, sa rail structure, ganun din. I-delete natin lahat. Pwede naman kayo mag-insert later. Yan. Tulad yan. Diba? Ayun. So, click apply, click OK. Tapos, sa baluster placement, kung natandaan ninyo, itong main pattern natin, sinet natin yung baluster family sa none. At dito naman sa posts, sinet din natin sa none. Yun. And then, click apply, click OK. Tapos, dito ngayon sa handrail 1, or tingnan muna natin yung appearance pala. So, click apply, click OK. So, ayun yung appearance niya. Ngayon, tingnan natin dun sa handrail 1. Ito, handrail 1. Not top rail, Ito, handrail 1. So, nakaset yan sa none. I-click natin tong none, tapos click natin yung ellipsis button. Tapos, may nakaset dyan na pipe wall mount. Yan. Pipe wall mount or rectangular wall mount. Mamili kayo. Pero since pipe yung nasa kanan natin, pipe na rin yung isa-select natin dito. And wag natin kalimutang mag-duplicate. So, pipe wall mount, wall, extension, click OK or press enter. Tapos, dito sa may bandang, ito, ganun din, extension, beginning, bottom. So, pwede nyong iselect yung wall, floor, or post. Since wall yung extension natin, isa-select natin yung wall. Tapos, lagyan natin ng distance, same, 275 din. Tapos, i-click natin yung apply. Okay. Tapos, apply. Okay. Pero walang nangyari, di ba? Meron tayong na overlook. Ako din na overlook ko 'to nung unang-una pa lang eh. Pero since selected pa rin 'yan, click niyo yung edit type. Nakakalimutan natin yung position na 'to. Ito. Yan, nakaset kasi sa none. So kayo mamili kung left, right, or both left and right. So try natin yung left, click apply. So ayun siya. Meron na siya dito. Ngayon, kung naiiksihan kayo dyan, alam nyo na yung gagawin, di ba? Punta kayo dito sa may type, pipe wall mount. Click nyo yung ellipsis button. Tapos, dun sa extension, beginning bottom, yung plus thread depth, lagyan nyo ng check. And then, click apply. So, ayun. Medyo humaba na. And then, click OK. Then, click apply. Click OK. So, ayan na yung ating dalawang klase ng extension. We have wall at saka post. Yung sa floor, pwede ko ding ipakita, pero sa susunod na siguro at baka masyadong humaba yung ating video. Ngayon, kung titingnan natin dito sa taas, ito. Ayan. Medyo, ito. Sa kanan to. Lagyan din natin ng ano dito, extension. So, iselect nyo yung ito. Tapos, edit type. And, dito sa may top rail, click nyo tong ellipsis button. Tapos, dito sa may extension and top. Ayan naman. Lagyan nyo. Set nyo sa post. Or gusto nyo sa floor. Subukan natin yung sa floor. Tapos, lagyan nyo ng length, 275 din.
Click apply. So, yan yung appearance. Ayan, nakita nyo? So, kung okay sa inyo yan, huwag nyo babaguhin. Kung hindi naman, pwede nyo ilagay sa post. Click apply. So, yun yung appearance niya. Click OK. And then, OK. So, yan yung ating sa hagdan. Ayan. So, ayan, tingnan natin dyan. Ayan. Okay. So, hindi natin kita yung dito kasi gawa ng section box natin. So, ayun. Section box. Meron pala tayong nakalimutan. So, dito sa hagdan, edit ko lang yung stairs ha. Select ko yung hagdan, edit ko yung stairs. Kasi nakita ko dito, hindi visible yung railing. So, edit stairs. Select ko to. Yung 11 to 17 na riser. Tapos, yung actual run width, gagawin ko 900. So, ayun siya. And then, check. Finish edit mode. So, ayun na yung railing. Nakita ko na. Yun. So, okay na yung ating stairs and railing. Mag-proceed naman tayo dun sa pwede ko na sigurong i-close to. Ayan. Pwede ko na i-close. Tapos, naka-save as naman tayo ng chapter 8. So, kiklik ko tong save icon para sigurado tayong hindi masasayang yung ating effort at saka oras. So, ang susunod natin ay ramp. Dalawang topic na lang yung natitira. We have ramp at saka curtain wall. So, maiksi lang yung ramp at yung curtain wall medyo may kahabaan. Okay. So, ang ramp natin, lalagyan natin dun sa garage at saka dun sa dalawang pinto. Sa may entrance at saka dun sa may right side. Ito yung entrance, ito yung garage at saka ito yung sa right side. Siguro dito sa right side, iiwan ko na lang na parang exercise or assignment sa inyo. So, lalagyan ko yung dalawa dito. Sa garage at saka sa entrance door ito. And then, babalik ako dito sa 3D view, default. So, click ko tong home icon para makabalik ako dito sa default isometric view. And ginawa ko nga pala off-screen, additional itong bubong na to. Ayan, sa may entrance door. At saka yung mga ledge na nakikita nyo. So, kung gusto nyong matutunan yan, pwede nyo akong i-approach kung paano ko nilagay yung mga ledges. Ayan, at saka itong bubong na to. Okay, ayun, may ledges din doon. Okay? So, dito na tayo sa 3D view. Tapos, ipo-focus ko dito sa may garage at saka sa entrance door. At, itatile ko yung view. So, mas maganda siguro naka-active tong ground floor. Ayan. So, dito tayo. Ayan. So, ang una natin gagawin itong sa may garage. So, ang i-click natin is Architecture tab and click natin tong ramp. So, nandito tayo sa sketch mode kasi may presence na naman ng check mark at saka X mark. So, create ramp sketch contextual tab. Magki-click lang ako dito ng or i-accept ko tong yung ramp 1. Wala pa lang masyadong pagpipilian dito, Pwede tayong mag-edit type and then mag-duplicate. Tapos, sabihin na lang natin na ramp, garage, click OK. Tapos, i-accept natin yung mga default. Tingnan natin kung ano yung magiging appearance. Wala muna tayong babaguhin. So, click OK. Tapos, mag-click tayo ng ayan, pag may nakita na kayong preview, pwede na kayong mag-click. Ayan. Ayan, any preview.
Click. Tapos, pwede nyo i-click pataas. Kung saan kayo pupunta, syempre, yung ramp ninyo. Pataas ba yan? Aakyat kayo papuntang garage or bababa? Yan. So, dito tayo sa taas. Ayan. Click. So, pwede tayong mag-set ng distance. Halimbawa, ang lapad lang yan ay, let's say, 1,000. Yan. 1 metro. 1,000 millimeters. So, click nyo doon. At makikita nyo yung preview dito sa kanan. Yan. Medyo ilapit natin. Okay, balik ako dito sa ground floor. I'll click modify. Tapos, saselect ko lahat ng part ng ramp and then I'll move dito hanggang dyan siguro. Okay. Ngayon, ang gagawin ko is I'll click modify. Yung dalawang green na lines, i-align ko yan dun sa hangganan nung kung gaano ba kalapad yung ating ramp. So, I'll click align tool. So, dito ko siya i-align sa line na to ng wall. Tapos, click ko to. And then, ito naman, i-align ko dito. So, click ko to. Then, click. So, yun. And then, click modify. Tapos, try nating i-finish edit mode. Kung ano yung magiging appearance. So, meron nga lang siyang konting warning. The ramp is not long enough to reach the top constraint. Change the slope or increase the length of the ramp. So, ignorable. Ibaguhin natin. So, punta ako dito sa 3D view. I'll orbit. So, ayan nga yung appearance ng ramp natin. Ayan. Yung ramp natin, by default, meron siyang railing. Pero ako, tatanggalin ko yung railing kasi sa garahe, parang nakakasagabal lang siya. So, click ko yung railing, delete, tapos isa pa, railing, delete. So, ito, aayusin ko ngayon to. Hindi naman ganito yung gusto kong ramp. Gusto ko, manipis siya, papakapal. So, isa-select ko tong ramp. Tapos, punta ako dito sa properties, edit type, and then dito sa shape, under construction section, click natin yung shape, and then from thick, gawin natin solid. And then, click apply. So, ayun siya, manipis na. Tama ba? Manipis na papakapal. Ngayon, dun sa function, baguhin natin from interior to exterior, at yung kanyang ramp maximum slope, pwede nyong i-modify din. Pwede kayong mag-increase ng value, halimbawa from 12, gawin yung 18, click apply. So, ayun, nakita nyo, medyo namipis. Pagka from 12, gagawin yung 6, yan, click apply. So, medyo makapal naman siya. So, kayo bahala. Let's stick to 12. Click apply. Yun. Tapos, pwede nyo baguhin later on yung material or yung mga graphics. Depende sa inyong preference. And then, I'll click OK. Tapos, dito naman sa instance property, yung base offset niya, ipapantay ko dun sa thickness ng flooring ko, which is, kung maalala ninyo, nasa 100 mm. So, I'll type negative 100 since parang nakalutang siya. So, kailangan ko siyang ibaba. Negative 100 sa base offset. Oh, yun. Yan, nakababa na yan. Check natin kung pantay. Yun. So, ayun, halos pantay naman. Yun. Tapos, meron lang siyang gap gawa nung hindi natin naayos maigi yung profile ng flooring natin. Pero pwede namang ayusin yun. So, tingnan natin dito sa floor plan. Or pwede pala dito sa 3D, select nyo yung flooring. Tapos dito sa floor plan, balik kayo. Edit boundary. At dalaway aayusin natin. Ayusin na natin yung dito sa entrance at saka dito sa garage. So,
draw a line. Draw tayo ng line dito. Yan. Click doon. Click modify. Tapos another line dito. Another line dito. Yan. Then click modify. Tapos split. Click nyo to. Tsaka isa pa. Click nyo to. Yan. Tapos trim extend to corner. Ito, tsaka yun. Ito, at tsaka ito. Ayan. At tsaka itong line na to, at tsaka ito. Ito, at tsaka yun. So, ayan. At make sure na naka-enclose pa rin, ha. Kasi mag-warning yan or mag-error pagka hindi. So, click modify. Finish edit mode. So, ayan. Tama naman. And then, pagka tinignan na natin dito, medyo nakadikit na. Yan. Yung ating ramp doon sa ating flooring. Hindi siya perfect pero pwede nyong pagandahin base sa inyong requirements or preference. Okay. So dito naman tayo sa pangalawa, dito sa main entrance. At kung titingnan natin to sa 3D, ayan, yung appearance niya. Ulitin ko, hindi siya perfect, pero ayan, meron siyang, kung gusto nyo ipantay doon, baguhin nyo yung slope. Medyo mataas din kasi ito eh. Ayan. Kung gusto nyo ipantay doon, pwede nyo baguhin yung slope ng ramp. So, tingnan natin dito, yung ramp natin. Ayan. Ayan. Okay naman. So, dito tayo sa main door entrance ito. So, ganun lang din. Click yung ramp. Tapos, click kayo ng random location. Ayan, pataas. Set na rin natin ng 1,000. Ayan, click. Tapos, i-align natin yung itong kanan dito sa may line na to. Ayan. So, click align. Dito. Tsaka yun. Ngayon, hindi natin sure kung parehas ba sila ng distance. Ngayon, ang gagawin na lang natin is i-move natin to. Select nyo lahat. Then, click move. Tapos, ito. Ilalagay natin dun sa, lagay muna natin dito. Then, move nyo ulit. Ayun. I-click nyo dito, tapat nyo. Kasi yan yung center line ng door eh. So, ulitin natin yung alignment. So, ayun. Tapos, para same distance mula dito hanggang dito, yung kaliwa, gumamit tayo ng dimension. DI. So, click natin to, tsaka yun, at 1145 yung distance niya. So, click modify, select natin to, at meron tayong temporary dimension, i-type natin yung 1145. Enter. So, ayan, parehas na sila ng distance. And then, click modify, select natin tong dimension, and then pwede natin i-delete. Okay. Now, for the properties, gamit pa rin natin yung ramp na garage. Pwede kayong mag-edit type and then duplicate kung gusto nyong gawing specific para sa entrance door or yung location. So, I will not modify or duplicate the ramp garage. Yun na rin yung gagamitin ko. And then, I'll click finish edit mode. Tapos, magmo-modify na lang tayo. Ayan. Meron na namang sinasabi ditong warning na ignorable. Change daw yung slope ng ramp natin. Okay, so ang una kong gagawin, buburahin ko yung kanyang railing. Hindi natin kailangan yung railing. Tapos, punta ako sa edit type. Hindi na pala ako pupunta sa edit type kasi parehas na siya nung
properties nung naunang ramp natin. So, click OK. Now, if you want to increase the ramp maximum slope, pwede rin. So, click OK. Ang babaguhin ko na lang dito, yung base offset, which is negative 100 millimeters. So, yun siya. Tapos, i-align ko dun sa, hindi ko na makita yung ating flooring. Ito yung ating flooring. Ayun, may konting gap. So, i-move ko na lang doon yung ramp natin. Move. So, ayun. Para medyo matanggal yung gap, mawala. Ayun. Medyo mataas nga lang yung flooring. Ngayon, makokontrol niyo yan if tataasan niyo yung slope dito sa type properties. So, kung gawin nating 15, click apply, or bawasan pala. Yung ating from 12, gawin nating 10, apply, konti pa, mga 9 siguro, click apply, wag lang sosobra ha. So, okay na siguro yung 10. Click apply, yan. So, click OK. At pansinin nyo rin, sumunod din itong si garage. Ayan. Okay na yung ramp natin sa garahe. Okay. Yung natitira natin na lalagyan ng ramp is ito. So, iiwan ko na lang na assignment yon or challenge para sa inyo. Pero sa susunod na video, nagawa ko na siya off-screen. Okay? So, ang last natin dito sa ating chapter 8 is curtain wall. Maglalagay tayo ng curtain wall dito sa bandang kanan ng garage. Okay? Parang ano lang, parang dagdag aesthetic lang dun sa ating ginagawang project. Pero mag-create muna ako ng mga default bago dun sa customized. Okay? So, umpisa na natin dun sa curtain wall para matapos na natin yung ating chapter 8. Gagawa muna ako ng freestanding na curtain wall dito. Freestanding na curtain wall. At pupunta ako dito sa architecture tab, wall, architectural, and I will click the type selector, scroll down, at andyan yung curtain wall. We have 3 types. We have the curtain wall, yung pinaka panel lang to. Tapos exterior glazing and then storefront. So, let me select the curtain wall, ito. Tapos, create ako dito. Random length and then location, click. Then, modify. Tapos, subukan nating i-place yung tatlong klase na yan. Yan. Modify. Tapos, yung storefront. Yan. So, base dun sa nakita natin na tatlo, ito yung curtain wall, ito yung glazed, at saka ito yung storefront or exterior glazing. Yan. Exterior glazing. So, makikita nyo yung mga difference. Ito, pinaka-panel lang. Yan. Pinaka-panel lang yan. Ito, may panel at saka may tinatawag na curtain grid. Tapos, ito namang storefront, meron siyang panel, meron siyang curtain grid, at saka meron siyang mullions. So, yun yung bumubuo sa isang curtain wall. Merong panel, merong grid, at saka mullions. At makikita nyo yun dito sa build panel ng architecture tab. Yun. Yung curtain grid, at saka mullion. So, yan. Maglalagay tayo niyan mamaya dun sa ating custom curtain wall para sa ating garahe. Ngayon, subukan nating maglagay ng or i-adjust natin tong storefront ito. Kasi may mga ano diyan, may mga grips diyan, may mga buttons na pwedeng i-adjust. So, unahin natin tong buttons na ito.
O kaya yung nasa bandang dulo. Pagka dinrag nyo yan, at nag-end kayo dito, o yun. So, ma-maintain nyo yung equal distance kahit na gaano siya kahaba. Ayan. Ma-maintain nyo yun. Halimbawa, meron na tayong 4 na or 5 bay. 1, 2, 3, 4, 5. So, pagka in-extend nyo pa yan, yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equally spaced yan palagi. So, kahit na gaano kahaba or kaigsi yung adjustment niyo, ayan, 5 bay yan pero equally spaced. Okay? So, try naman natin dito sa height. So, kung i-adjust nyo to, ayan, pababa, po pwede. Ngayon, kung i-adjust niyo, ayan, tapos, ayun, nakita nyo yung nangyari. Merong certain height na kailangan ma-meet bago mag-add ng another panel. Ito, yung vertical panel. Kasi pagka hindi natin na-meet yun, halimbawa, hanggang dito lang tayo. So, ayan, hindi siya mag-a-add ng horizontal mullions. Ito. So, pagka na-meet natin yon, mag-a-add siya ng another horizontal mullions. Ayan, tulad niyan. Na-meet niya yung certain height. So, mag-a-add siya ng horizontal mullions. So, ano yung nagko-control dun sa dalawang ipinakita ko? Itong vertical na modification at saka itong horizontal. Ano yung nagko-control dun sa dalawa na yan? So, para ipakita sa inyo, i-click ko tong edit type. At saka dito sa vertical grid at saka horizontal grid, ito yung mga nagko-control dyan. Sa vertical grid, we have maximum spacing. Tapos dun sa horizontal grid, we have fixed distance. So, pwede nyo baguhin yung mga nakalagay dyan. Depende sa inyong preferences. Ayan. Ayan. Okay, pwede kayong mag-input ng value. Ayan. Tapos, dito naman sa construction, function natin is exterior or interior. Pwede kayong mamili. Tapos, yung automatically embed, ito, napakaganda nito. Pagka maglalagay tayo ng curtain wall within a wall, yun yung gagawin natin mamaya. So, automatically embed. And then, yung mga curtain panel and joint condition, pwede nyo ring i-explore. So, makakapili naman kayo ng mga options dyan. Ito. Itong joint condition, ano yung mag-govern natin? Vertical grid continuous. So, kung mapapansin natin dito, I'll click OK muna. Ayan. Yung vertical grid natin, tuloy-tuloy. Ayan. Ang naputol, yung horizontal. Yun yung kinokontrol nitong joint condition. Kapag binago ko yan, horizontal grid continuous, and then click apply. So, ayun. Nagkapalit sila ng behavior. Yung vertical grid, yun naman ang naputol. Itong horizontal grid, yun naman ang dire-diretso. So, ganun yun. Vertical grid continuous, apply. So, ayun siya. And then, dito sa mga mullions, vertical and horizontal, meron tayong rectangular mullion by default. Pwede kayo mamili din ng ibang material or properties. Ayan, circular or iba't ibang sizes. Ayan. And then, yun muna. Tapos, yung ating gagawin is mag-uumpisa tayo sa panel. Kaya naman, etong dalawa na to, i-delete ko to. Yung storefront at saka itong glazing. So, delete. Ayan. Baka may nadamay tayo So, i-undo ko lang Ayan. So, di-delete ko to. Delete. Tapos ito, delete. Ayan. Baka may nadamay nga kanina. Okay. So, umpisa natin dito sa may curtain wall. Ayan, yung plain. Pinaka-plain lang. So, mas okay siguro kung dagdagan natin to ng distance or gawin nating exact. Halimbawa, 4,500.
Ayan. So, yan yung distance niya. Pwede din tayong magdagdag ng elevation view kung mas komportable kayo doon. So, let's try east elevation. Ito. Tapos, lalagay ko siya dito. Yan, east elevation. So, yan yung ating curtain wall. Pwede nyo baguhin yung level of detail at saka yung visual style. So, ayan. Shaded, fine. Mas maganda kung fine. Tapos dito naman sa 3D. So, ayan siya. Ngayon, yung ating curtain wall, pwede ko siguro siyang i-move para hindi nakakasagabal yung grid bubbles. Ayan. O, ayan. Clear na. Tapos, dito. Ayan. Tapos, ito. Okay. So, dito, magwo-work ako dito sa may east elevation. Mag-a-add ako ng curtain grid. So, ang length nito, ulitin ko, 4,500. Ayan, 4,500. Yung height niya, pwede nyo kontrolin na hanggang second floor lang. Ayan. Ayan, hanggang second floor lang. Tapos, the top wall is lower than the base of the wall. So, cancel natin. Yung top constraint is second floor. Ayan, second floor. Muli pala yung na-select ko. Okay, ayan, so naka-associate na siya sa second floor. Ngayon, lalagyan natin ng curtain grid. So, yung curtain grid natin, paki-click and then by default, naka-all segment siya. Ayun, all segment, one segment, or all except pick. So, pwede kayong mag-select dito. Halimbawa, lalagay kayo ng at specific distance. Halimbawa, 600 or 500. Ayan, 500, 500. Tapos, dun sa gitna. Ayan. So, madedetect naman niya. Halimbawa, 1750, 1750. So, gitna yan. Tapos, mag-increase kayo ng 900 mula sa gitna. Left and right. So, 900. Pwedeng random naman. So, 1, 2. Ayan. And then, click modify. Or pwedeng kayo maglagay sa horizontal. Ayan. Halimbawa, 500. Tapos, dito sa taas natin, we have yung height ng door is 21. So, pwede kang mag-set up dito ng 900. Sabihin natin 900. Ayan. Kung hindi makuha 900, i-click nyo lang to and then type 900. Enter. Tapos, click modify. Ito. Ito pala. Gawin natin 900 to. Enter. Tapos, ito din. Gawin natin 900. Enter. Kasi lalagyan natin ng curtain panel door. Ito, yung dalawang panel nito sa gitna. Okay, so paano natin i-achieve yun? Hindi natin siya mailalagay using door command. Ito, door. Ayan. Hanapin nyo dyan. Or maglo-load family kayo. Hindi kayo papayagan ni Revit. Halimbawa, makita nyo yung makita nyo yung ito, door. Tapos nakita nyo, ayun, curtain, wall, double glass, storefront, single glass. So, kung pinili nyo yung storefront, click open. Ayun, meron siyang cannot load family files. So, hindi po pwede. So, I'll just click no. Paano sir makakapag lagay ng curtain panel door dito? So, ganito yung gagawin natin. Una, i-click nyo muna yung modify. And then, punta kayo sa insert tab. And then, load family lang. Ayan, load family. Tapos, mamili kayo dito sa tatlo na to.
curtain panel double glass or storefront. Siguro mas maganda tong storefront. Ayan. Click open. So, ganun lang. Insert and then load family. And then yung susunod natin gagawin, balik ako sa architecture. Ang gagawin ko is i-set up ko tong curtain wall ko na paglalagyan ko ng curtain panel door. Ang gagawin ko, tatanggalin ko tong curtain grid na to sa gitna, pero meron pa rin sa taas. So, ang gagawin ko lang, isa-select ko to, and then I'll use add remove segments. Tapos, i-click ko yung i-remove. Click nyo to sa bandang gitna. Ayun. Tapos, click modify. Ayun, natanggal na natin yung sa may gitna. Tapos, tatanggalin din natin to. So, i-click nyo to. Add remove segments ulit. And then, click. Ayun. Then, click modify. So, natanggal na natin. Ang susunod natin tatanggalin, itong horizontal. Ito. So, select natin to. Add remove segments. And then, click nyo yung gitna. Click modify. So, na-set up na natin yung ating paglalagyan ng curtain panel door. Ang susunod natin gagawin is ganito. I-hover nyo dito and then press tab, isa pang tab, isa pa, hanggang sa ma-highlight yung curtain panel sa gitna and then click. So, ayan. Tapos, sa properties and then type selector, i-click nyo yung system panel glaze o yung type selector mismo. At saka ninyo makikita dyan yung in-insert natin kanina na curtain wall door double storefront. Tsaka nyo iselect yun. So, ayan na yung pinto natin na curtain panel door. So, ganun yung paglalagay. Hindi siya mag-i-insert ng gagamit ka ng door tool or door command tapos i-insert mo yung panel door. Hindi. So, ganun ang proseso. So, I'll press escape. And then, lagyan na natin ng mga mullions yan. Para matapos na tayo. So, click natin tong mullion. Tapos, meron tayong tatlong option dito. Grid line. So, by default, nakaselect yung grid line. Click natin tong sa may bandang taas. Ayan. And then, sa baba. Or sa, sa gilid. Gilid. Tapos, dito sa isa pang gilid. Ngayon, hindi ko i-click yung sa baba. Kasi, malalagyan yung sa may curtain door panel ito. Ang gagawin ko, gagamit ako ng grid line segment. So, i-click ko yung 1, 2, tsaka itong 1, 2. Ganon. Tapos, yung sa natitira, pwede nyo gamitin yung all grid lines. So, all grid lines, click. Tama ba? Baka pala malagyan to eh. So, subukan natin. Baka, ayun, nalagyan nga. So, kung nalagyan yon, pwede nyong i-modify. Select nyo to. Press tab. Isa pang tab, tab. Then, delete. Teka lang. Cancel. Sa curtain panel door pala yon. So, press tab. Okay. So, i-undo na lang natin at madadama yung ano. Save the project, of course. So, ito na lang, ganito na lang. Mabilis din to. So, mullion. Tapos, select natin to. Vertical. And then, yung isang option is ganito. Select nyo tong grid. Right click. And then, meron dito. Select. Teka lang. Right click.
meron tayong options dito eh. When it comes to selection. Yan, ba't hindi ko na makita. Anyway, so pick natin to. Mullions, ito. So, ayun. So, okay na yung ating placement ng mullions. Medyo i-off na nga natin tong ground floor. Tapos yan, para mas malaki. So, ito yung appearance niya. Okay, so ang hinahanap ko siguro kanina ito. Kung gusto nating dire-diretso itong horizontal sa taas, right click, and then, ayun, select mullions. Ito yung hinahanap ko kanina. So, on grid line. Tapos, pwede nyong gawing continuous, make continuous. So, ayun yung magiging appearance niya. Ayan, oh. So, click modify. Ayan, tuloy-tuloy na siya. Tama. Tapos, pwede rin naman ganito. I-select nyo yung isang mullion. Tapos, may nakikita kayong symbol dun sa left and right. I-click nyo yun para maging continuous siya dun sa kaliwa or sa kanan. So, i-click ko itong nasa kanan. Ayun, continuous dun. Tapos, dito naman, i-click ko to. O, continuous naman siya dito. So, ganon. Gawin natin dito sa bandang taas. Ayan, continuous. 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 Okay. So, ganon yung mga options natin. Or, kung gusto nyo naman, talagang tuloy-tuloy yung kanyang vertical. So, ganon yung gagawin nyo. And then, ang panghuli natin dito, bago natin i-apply doon sa ating project, pwede nyo baguhin yung panel dito sa baba. Ito. Yung 4 na panel. So, ang gagawin nyo ganito. Press tab, tab, and then right click. Select panels along horizontal grid. Ayan. Kaya lang nadamay si curtain panel door. So, walang problema doon. Hold shift and then i-click nyo yung panel door. Ayan, para hindi siya kasama sa selection set. So, 4 na panels lang. 4. 4 naging 5 dito. So, try natin yung ito. Curtain panels 5. Try natin. But, hindi ko malaman kung asan yung pang 5 kasi 4 lang yung ina-expect ko na masiselect yan eh. Anyway, so dito sa may type selector, i-click nyo lang yung solid. So instead na glazed, solid siya. So ayun, wala naman naging problema dun sa curtain panel door. Okay, so ito yung preview sa 3D, ito naman sa elevation view. So ayan, sa 3D, fine, ayun. Hindi lang siya nakaset sa fine na level of detail kaya hindi nyo makita yung door handle. Ayan. Okay, ang gagawin natin is hindi ganitong kagarbo doon sa ating garahe. Ano lang, simpleng storefront na merong solid panel sa baba. Ganun lang yung gagawin natin dito sa may part ng garahe na to. Okay, yun na yung ating last part. So, i-open natin yung ating ground floor plan. Tapos, close inactive views. At balik tayo sa tile view or tab views. Ayan. Close natin to. So, ground floor plan. Mag-insert tayo ng curtain wall. Isa natin sa curtain wall. Ayan. Tapos,
4,500 lang. 4,500. Ayan. So, highlighted walls overlap. So, ignorable warning. Okay lang yan. So, ang gagawin natin is ika-cut natin yan. Four, 5. Enter. Yan. Teka, ulitin ko lang ha. Curtain wall. Yan, edit type. Automatically embed. Ayan, hindi naka-check. So, click OK. I-off ko muna siguro yung aking snap. Snaps off. So, maglalagay ako randomly dito. I'll press spacebar. Ayan, spacebar. I'll press escape. On ko yung snap. Ang i-off ko na lang yung endpoint. Ayan. Okay. Curtain wall. So, hanggang ano siya? Hanggang second floor. Tapos, meron siyang top offset na negative. Let's say 400. Yan, negative 400. Tapos, i-click ko siya yung ating snap intersection. Snap intersection. Off ko lang yung midpoints. Okay. So, spacebar. 3,000 or 4,500 yung kailangan natin. So, ayan. And then, click modify. Babalik ko na yung aking snap. Endpoint, midpoints. Okay. So, anong appearance nito sa 3D? Click natin yung default 3D. So, ayun. At gumamit tayo ng tile views. So, ayan. So, ayan yung ating curtain wall. So, dagdagan natin ng, instead na sa ground floor, let's open east. And dito tayo. Open natin yung east. Tapos, lagyan natin ng ano, ng grids. Curtain grid. So, ganun din yung distances kanina. 500. 500 sa gitna. Tapos, dalawa. Gawin natin 900. Tapos, horizontal, 500. Tapos, dito naman, ay 500 din.
Click modify. Ito, gawin natin 900. Tapos, modify natin yung gitna. Tama? So, select natin to. Add remove segments. Select natin to. Modify. Select natin to. Add remove segments. Click. Modify. Adapt pala. Nauna natin itong sa baba. Ano? Add remove segments. Click. Modify. O, pwede din naman pala. And then, ang susunod natin is curtain wall. Curtain wall door panel. Okay. So, select natin yung panel. Tab, 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 click. And then, type selector, curtain wall double storefront. Ayan. So, pwedeng ganyan. Or pwede din namang wala na. It's up to you. So, Control Z. And then, paano ibabalik yung mga grids? So, ganun lang din. Select nyo to. Add remove segments. Click nyo yung paglalagyan ng pagbabalikan. Then, click modify. Select nyo to. Add remove segments. Click modify. So, click nyo to. Add remove segments. Click. Ayan. So, pwede na tayong mag-add ng mullions. So, isang lagayan na lang, ano. So, mullion, all grids, or all grid lines. Ayun, tapos na. Tapos, yung sa baba na lang, ito. Ngayon, ang gagawin natin is, dapat pala pare-parehas na lang ng distance. Okay, so, i-undo natin. So, since 4, 5 yan, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 750. Tapos ito, 750 din. Ito ay 750 din. At 750. Yun. Tapos, pwede nang maglagay ng mullions, all grid lines. So, yan siya. Tapos yung sa baba, gawin nating solid. So, press escape or click modify. Press tab, 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 click. Right click. Select panels along horizontal grid. So, yan. Tapos, type selector, solid. And then, click modify. Then, okay na. So, consistent colors, hidden, shaded. Pwede kayong pwede nyong baguhin yung level of detail at saka yung visual style. Okay? And that concludes our chapter 8. So, i-close ko to. Then, pwede ko nang i-delete ito. Tapos, 3D, default view. Yan. And see you guys sa future videos natin. Chapter 9. Ang chapter 9 natin will be, teka lang. Natapos na natin yung basic building components na 3 parts. Kaya sa chapter 9, ang i-discuss natin ay adding site features o yung mga puno, yung ating lote, topo solids, property line,
parking components and site components. So yun yung ating sa chapter 9, mga site features. So see you on our next video, chapter 9, and goodbye everyone.